Sabi nila kung minsan daw, kung kailan akala natin okay na ang lahat, masaya na ang lahat, ay tsaka pa tayo dadalawin ng multo at bangungot ng ating nakaraan. Pero paano kung para sa'yo hindi naman bangungot ang multong yon, kundi isang napakagandang panaginip? Oy, curious kayo ano? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia, and may video pa rin tayo for today. Hopefully tuloy-tuloy itong nagre-record habang nagsasalita ang inyong Mama Mia today. And syempre, wag na nating patagalin dahil alam ko na excite kayo dun sa pa-intro natin. Pero bago yan, ayan, click nyo muna ang follow at subscribe dito sa blue app ng Shop and Style. Ayan po. Hello sa friend kong si Ma'am Rose Puno Perez. Maraming salamat. At syempre sa inyong lahat na nakikinig ngayon, pa-follow na rin at pa-check na rin ng kanyang mga posts. Baka may magustuhan kayo. Eto na ang ating tampok na kwento for today. Dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga bagay na pilit nating kinakalimutan kahit ang totoo ayaw ng ating puso. Dear Mama Mia, 10 taon na ang lumipas pero hanggang ngayon, kabisado ko pa rin ang tunog ng kaniyang pagtawa. Yung tipong kahit maingay sa classroom, kahit nagsisigawan ng buong section namin dahil may free cut, maririnig at maririnig ko pa rin siya. Ganon siya ka-ingrained sa sistema ko noon. Parang automatic na kapag nandyan siya, gumagaan ng lahat para sa akin. High school pa lang kami magkakilala na. 3rd year high school ako nung una ko siyang mapansin, Mama Mia. Hindi naman siya yung tipo na sobrang ganda na mapapalingon ang lahat ng kanyang makakasalubong. Hindi rin siya yung maingay o pabida sa klase. Tahimik lamang siya. Mahinhin. Laging nakapusod ang buhok at may dalang makapal na reviewer kahit hindi pa naman exam week. Pero ewan ko. Sa dami ng tao noon sa school, siya agad ang tumatak sa akin. Naaalala ko pa yung unang beses na nagkausap kaming dalawa. Uwian na noon. Umuulan ng malakas. Yung tipong binabaha na yung harap ng school at lahat ay nagsisiksikan na sa isang maliit na waiting shed habang naghihintay ng kani-kanilang mga sundo o masasakyan. Ako, wala namang susundo sa akin. Sanay akong maglakad pa uwi. Nakita ko siyang nakatayo sa gilid, yakap yung bag niya habang pilit iniiwasang mabasa yung kaniyang sapatos. Jane, tara, sabay ka? Sabi ko. Napatingin siya sa akin na parang nagulat at hindi niya inaasahan na aalukin ko siyang sumabay sa akin. May payong akong dala. Ulit ko. Maliit lang yung payong ko noon. Halos kalahati lang ng katawan naming dalawa yung kasya. Kaya habang naglalakad kami, halos dikit ang mga balikat namin. At dun nagsimula ang lahat, Mama Mia. Simple lang. Simple ang simula namin. Hindi yung mga makikita ninyo sa mga teleserye o mga movies. Hindi rin yung mababasa ninyo sa mga novels. Pero minsan, dun pala, sa simpleng galaw na yon, dun magsisimula yung isa sa pinakamalalim na kwentong malalaman ko. Sa simpleng, tara, sabay ka?
Simula noon, halos araw-araw na kaming magkasama. Sabay kumakain, sabay umuuwi, sabay gumagawa ng projects, at sabay na nagre-review. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan na hinahanap-hanap ko na siya araw-araw. Kapag absent siya, parang ang tahimik ng buong classroom sa akin. Kapag may problema siya, pakiramdam ko, problema ko na rin. Ganun pala, Mama Mia, no? Kapag mahal mo yung tao, bago mo pa ma-realize. Ganun pala ang pakiramdam nun. Hindi mo namamalayan, unti-unti ka na palang nalulunod. At nahulog at nalunod nga ako kay Jane. Noong 4th year high school, noon naging official na naging kami. Wala akong pera noon. Hindi ako yung tipo ng estudyanteng may pang-date lagi. Ang kaya ko lang ibigay noon sa kanya ay ilibre siya ng fishball, palamig, at syempre ang oras ko na wala naman siyang ibang kahati. Pero ni minsan, kahit simpleng mga bagay lang ang afford ko para sa kanya, ay hindi siya nagreklamo, Mama Mia. Sa covered court lang kami tumatambay pagkatapos ng klase habang nagkukwentuhan kami tungkol sa mga pangarap namin. Anong gusto mo kapag adult ka na? Tanong niya minsan. Yung totoo? Oo, alangan naman yung kasinungalingan. Ako ayokong magtrabaho habang buhay. Tumawa siya sa sagot ko. Loko, sino ba naman yung gusto na lang na magpaalipin habang buhay, 'di ba? Hindi, ang ibig kong sabihin, ang gusto ko talaga ay magkaroon ng sarili kong negosyo. Sagot ko. Tapos yayaman tayo. Tayo agad? Oo naman. Namula siya noon habang nakangiti. Alam mo, mayabang ka ha? Hindi ako mayabang. Visionary. Yun ang tawag nun. Tumatawa lang siya habang nakasandal sa balikat ko. At sa simpleng eksenang yun, dun ko unang naisip na gusto ko siyang makasama sa habang buhay, Mama Mia. Hindi ko na na-imagine noon na darating yung araw na magiging dahilan siya ng pinakamalaking sakit na mararanasan ko. College came at dun nagsimulang maging mas seryoso ang lahat sa akin. Habang tumatanda kami, mas lalong lumalalim yung relasyon namin. Kilala na ako ng pamilya niya. Kilala na rin naman siya sa amin, Mama Mia. Kapag may handaan sa bahay nila, automatic na imbitado at kasama ako. Kapag may problema ako, siya ang unang nakakaalam. Siya yung kakampi ko sa lahat ng tao. Akala ko noon, sapat na yung pagmamahal para magtagal ang dalawang taong nagmamahalan, Mama Mia. Hindi pala. Totoo pala yung kanta na sometimes love just ain't enough. Minsan kasi, kahit gaano nyo kamahal ang isa't isa, hinakain pa rin kayo ng realidad ng buhay. Medical field yung kurso niya. Ako naman, puro pangarap. Business management ang kursong kinuha ko, pero mas madalas akong nasa labas kaysa sa classroom dahil kung ano-anong racket ang pinapasok ko noon. Hindi naman kasi kami mayaman, Mama Mia, at hindi rin naman ako masyadong katalinuhan. Kaya kailangan ko talagang kumayod nang sa ganon ay matustusan ko ang aking mga pangarap. Lahat po pinatus ko. Buy and sell, online selling, printing, ng minsan mga t-shirts, mga mugs, mga caps at kung ano-ano pa.
Pinasukan ko rin ang milk tea concept nung pumatok ang negosyong iyon. Kahit anong maisip kong pagkakakitaan ay pinapatos ko, Mama Mia. Lahat sinusubukan ko. Habang yung mga kaklase ko naghahanap na ng mga stable na trabaho, ako naman nanonood pa rin ng mga motivational videos gabi-gabi. Naniniwala kasi ako noon na yayaman ako pagdating ng panahon. Hindi ko lang alam kung paano ko gagawin yon. Basta alam ko, yayaman ako. Pagka-graduate namin, Mama Mia, dun na po nag-iba ang lahat. Siya, dahil nga nasa medical field, ay mabilis na nakahanap ng stable na trabaho. Ako naman, nga. Hindi dahil sa walang tumatanggap sa akin, kundi dahil sa ayoko talagang maging empleyado. Ewan ko kung ano talaga ang dahilan nun. Ego? Pride? O yung pinaniniwalaan kong pangarap ko lang talaga yon. Pero siguro halo-halo na ang lahat. Pakiramdam ko kasi noon, kapag nakapagtrabaho na ako sa isang opisina, talo na agad ako sa buhay. Gusto ko agad na maging successful. Gusto ko agad na magkaroon ng negosyo. Gusto ko agad na may pera ako. Ganun ako, kawalang pasensya. Kaya ang naging katotohanan ko, Mama Mia, wala akong trabaho. Kahit graduate na ako sa kolehiyo, ay palamunin pa rin ako noon sa bahay namin. Hanggang sa unti-unti ko nang nararamdaman yung pagod niya. Hindi man niya direktang sabihin sa akin, ay nakikita ko naman yun, Mama Mia. Kapag lalabas kami, dahil siya yung may trabaho, siya yung may sahod, siya yung nagbabayad. Kapag anniversary namin at meron kaming celebration, dahil wala naman akong pera, siya yung gumagastos. Kapag may kailangan ako sa maliit kong business idea, minsan siya pa ang nag-aabot ng tulong, Mama Mia. At habang tumatagal na ganon, pakiramdam ko lalo akong lumiliit bilang lalaki. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko alam kung lahat ba ay ganito. Pero para sa akin, kaming mga lalaki, naaapakan yung ego namin kapag hindi po kami ang nagpo-provide o ang lead provider sa isang relasyon. At yun nga ang naramdaman ko. Ayoko mang aminin, pero nasasaktan po ang ego ko. Pero kahit na nasasaktan ang ego ko, kung iisipin ko ngayon, wala rin naman akong ginagawa noon para baguhin ang sitwasyon. Hanggang sa dumating yung gabing, bumagsak nga ang lahat. Anniversary namin noon, 7 years. Kumakain kami sa isang restaurant na siya rin naman ang nagbayad gaya ng dati. Tahimik siya buong gabi. Akala ko pagod lang siya sa kanyang trabaho. Dahil lagi niyang kino-complain sa akin na nakakapagod daw pala kapag nasa medical field ka. Hanggang sa tapos na nga kaming kumain, gaya ng aming naging routine ay nagkape muna kami. Habang nagkakape kami ay tahimik pa rin kaming dalawa na para bang hindi namin anibersaryo. Hanggang sa bigla siyang nagsalita. Pagod na ako. Parang huminto noon ang mundo ko. Ano? Pagod na akong laging maging malakas. Hindi ako nakapagsalita noon, Mama Mia. Hindi ko kasi matanggap sa sarili ko na ang tinutukoy niyang pagod ay hindi yung pagod ng katawan niya sa buong araw na pagtatrabaho, kundi yung pagod sa akin.
Pagod sa amin, sa relasyon namin. Tao rin naman ako, Miguel. Namumuo na ang luha niya noon. Gusto ko ring maranasan yung ako naman ang inaalagaan. Yung hindi ako laging nagtitipid para sa sarili ko. Yung may nagbibigay naman sa akin. Hindi yung ako lang ang bigay ng bigay. Bawat salita niya noon ay parang kutsilyong dahan-dahang ibinabaon sa puso ko. Dahil sa totoo lang, lahat ng sinabi niya, totoo. Wala akong may panglaban noon sa kaniyang mga salita. Wala akong maisagot. Dahil kahit anong pagmamahal ko sa kanya noon, hindi nun nababayaran yung bills. Hindi nun nalilibre ang mga gusto niya. Hindi ko siya noon nabibilhan ng mga bagay na nararapat sa kanya. At hindi napapagaan ng pagmamahal yung pagod na nararamdaman niya sa relasyon naming dalawa. At doon ko unang naramdaman yung pakiramdam na nawalan ng halaga ang pagkalalaki ko. Mama Mia, hindi ko siya pinigil. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko kasi siya makausap noon. Kasi natatakot ako eh. Alam ko kasi, Mama Mia, na totoo lahat ng sinabi niya. Ilang linggo matapos noon nalaman kong may iba na siya. Ilang linggo lang matapos ang pakikipaghiwalay niya sa akin. Ang sabi nila, malayong malayo raw sa akin yung bago niya. May sasakyan, may pera, successful. Isa daw itong guro o isang leader sa isang networking noon. Hindi ko na sasabihin yung networking company na pinasukan niya. Basta sikat na sikat ito nung araw, Mama Mia. Mga taong 2011 to 2012. Tandang-tanda ko pa yung unang beses ko silang nakitang magkasama. Nakasakay siya sa kotse nung lalaki. Kitang-kita ko sa mukha niya yung aliwalas, yung gaan, yung masaya. Yung ngiti na dati sa akin lang nakalaan ay binibigay na niya sa ibang lalaki. Pakiramdam ko noon parang may dumurog sa dibdib ko. Hindi naman ako umiyak. Nanigas lang ako. Hindi ko alam kung dala pa rin ba yun ng ego o hindi ko na alam kung paano ang umiyak noon sa sobrang sakit at manhid ng nararamdaman ko. Yung tipong hindi mo alam kung paano ka hihinga pagkatapos mong mawalan ng taong naging kasama mo sa halos kalahati na ng buhay mo. At nung araw na nakita ko sila, dun ako natauhan, Mama Mia. Bigla kong na-realize na hindi sapat yung puro pangarap lang. Hindi sapat yung feel mo na yayaman ka. Kailangang may ginagawa ka. Kailangan may resulta ang mga ginagawa mo. Kailangang bawat hakbang mo may malinaw na direksyon. Kaya kahit ayaw ko, Mama Mia, dahil ayokong magpakaalipin sa corporate world, ay naghanap ako ng trabaho. At doon nagsimula yung panibagong version ng sarili ko. Yung lalaking pinilit bumangon matapos iwan ng babaeng pinakamamahal niya. Pero ang hindi ko alam noon, Mama Mia, na kahit gaano pala kalayo ang mararating ko sa buhay, darating pa rin yung araw na mga alaala pa rin niya ang susundo sa akin. Naguguluhin niya ulit ang isang mundong matagal kong binuo. Sa totoo lang, may mga gabi talagang hindi mo makakalimutan
kahit gaano nakatagal ang panahon na lumipas. At para sa akin, isa sa mga gabing hinding-hindi ko makakalimutan ay yung gabing iniwanan niya ako. Isa yun sa mga gabing paulit-ulit pa ring bumabalik sa isip ko kahit dekada na ang lumipas. Hindi dahil sa mahal ko pa siya noon, kundi dahil dun unang namatay yung dating Miguel. Pagkatapos naming maghiwalay noon, ilang linggo akong parang multo. Gumigising ako ng walang direksyon. Kumakain ng walang gana. Hindi ako kumakain para masiyahan ang bibig ko o mabusog ang tiyan ko. Kumakain lang ako noon, Mama Mia, para wag mamatay. Ganun lang. Nabubuhay ako ng walang dahilan. Hindi na kasi ako sanay na wala siya. Sa loob ng 7 taong relasyon naming dalawa, siya ang naging routine ko sa araw-araw. Good morning message, lunch update, late night calls kung hindi kami nagkikita, random na tampuhan, at mga pag-uusap tungkol sa plano namin for the future. Tapos hindi ko napaghandaan na isang araw, bigla na lang palang wala na ang lahat. Ang mas masakit, hindi lang ako iniwan, pinalitan ako. At yung lalaki pang pinalit sa akin ay kumpleto sa mga bagay na wala sa akin noon. May kotse, may pera, may confidence, may direksyon sa buhay. Samantalang ako, tambay na maraming mga pangarap. Naaalala ko pa noon, may common friend kaming nag-send sa akin ng picture nilang dalawa. Uy Miguel, hiwalay na pala kayo ni Jane? Nakita ko kasi siya, may kasamang iba. Nasa resort sila noon. Nakaupo siya sa passenger seat ng sasakyan. Sasakyan nung bago niyang boyfriend. Nakangiti. Tangina. Yung ngiti na dati ako lang ang nakakakita. Yung ngiti na dati sa akin lang inaalay. Hindi ko alam kung ilang beses kong tinitigan yung picture na yon. Pinapahirapan ko ang sarili ko. Bawat zoom ko sa mukha niya, pakiramdam ko ay lalo akong dinudurog. May punto pa noon na in-stalk ko talaga yung lalaki. At doon ko nakita na isa pala siyang networking leader. Maraming post tungkol sa success. Ang laman ng kaniyang mga social media platforms ay puro mga motivational quotes. May picture na may hawak na tseke. May caption na, hindi sapat ang sipag kung wala kang diskarte. Alam ko naman, Mama Mia, na hindi para sa akin yun, yung post na yon, pero pakiramdam ko, pinaparinggan ako ng buhay. Dumating yung time na halos ayoko nang lumabas ng bahay. Nahihiya ako sa sarili ko. Lalo na kapag may mga kaklase kami na nagkikita-kita. Tapos may nagme-message sa akin. Nagtatanong kung, kayo pa ba? Gumingiti lang ako noon kahit gusto ko nang sumigaw. Minsan may mga breakups talagang hindi lang puso mo yung winawasak, kundi pati pagkatao mo. Isang gabi, Mama Mia, kinausap na ako ng tatay ko. Tahimik lang kaming kumakain noon mag-anak sa hapagkainan. Bigla niyang sinabi, Miguel, hanggang kailan ka ba ganyan? Hanggang kailan mo ba kakawawain yung sarili mo? Hindi ako sumagot. Iniwan ka lang ng babae, hindi pa katapusan ng buhay yan. Masakit pakinggan yung mga salita niya, pero kailangan ko palang marinig yun. Alam mo ba kung bakit ka iniwan, ha?
Napatingin ako sa ama ko. Hindi dahil mahirap ka. Tumigil siya. Kundi dahil puro ka salita. Puro ka pangarap lang. Diretsahan ang naging salita ng ama ko. Walang preno, walang filter. Kaya masakit. Pero alam ko sa sarili ko na totoo ang mga tinuran niya. At sa unang beses sa loob ng mahabang panahon, napaiyak ako sa harap ng pamilya ko. Hindi dahil galit ako, kundi dahil dun ko napagtanto na nakikita pala nilang kakulangan ko. Kinabukasan matapos noon ay maaga akong gumising. Nag-ahit ako ng balbas ko, nag-ayos ng sarili ko at nag-apply ako ng trabaho. Ayoko talaga noon, Mama Mia, kasi pakiramdam ko kapag nag-apply ako ng trabaho ay tinatalikuran ko ang pangarap ko. Pero wala eh. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya ko ring maging lalaki na may direksyon. Hindi na para bawiin siya, kundi para buuin ulit ang sarili ko. Ang unang trabaho ko, sales agent sa isang maliit na kumpanya. Minimum wage, maximum pagod, maximum pressure, at araw-araw na rejection. Sa umpisa, halos gusto ko nang sumuko. Hindi ako sanay na inuutusan. Hindi ako sanay na minamaliit. Hindi ako sanay na may boss na nagdidikta sa akin. Pero nilunok ko ang pride ko. Kasi wala naman akong choice eh. At doon ko unang natutunan kung gaano talaga kahirap kumita ng pera. Yung dating akala ko, madali lang yan. Doon ko na-realize na bawat piso pala ay may katumbas na dugot pawis. May mga araw na pamasahin na lang ang natitira sa akin. May mga gabing umiiyak akong mag-isa habang iniisip ko pa rin siya. Habang siya siguro masaya na sa bago niya, ako naman ay nagsisimula palang bumangon mula sa pagkawasak. Hanggang sa halos lumipas na ang isang taon. Hindi ko na malayan na unti-unti pala akong nagbago, Mama Mia. Hindi pa ako successful, hindi pa ako mayaman. Pero mas disiplinado na, mas focused at mas grounded. At unang beses matapos niyang umalis, nagsimula akong magkaroon ulit ng katiting na confidence sa sarili ko. Hanggang sa isang araw, nakilala ko si Mary. Yung babaeng hindi ko inaasahang magpapabago ng buong buhay ko. Hindi siya yung tipo na mapapatingin lahat pagpasok niya. Hindi rin naman siya sobrang sexy. Hindi siya maarte, hindi sa sosyal. Simple lamang siyang babae. Tahimik, mahinhin, pero may kakaibang gaan sa pakiramdam kapag nakausap mo. Office mate ko siya noon, Mama Mia. Una ko siyang napansin dahil lagi siyang naka-earphones habang nagtatrabaho. Habang lahat sa trabaho ay stress na, siya ay kalmado pa rin. Parang walang problemang kayang gumulo sa tahimik niyang mundo. Hindi naman kami naging close agad ni Mary. Sa totoo lang, suplada pa nga ang tingin ko sa kanya at suplado din ang tingin niya sa akin noon. At understandable naman na yun ang magiging tingin niya sa akin. Broken ako eh. Tapos, nilulunok ko pa ang pride ko kaya mainitin ang ulo ko at tahimik ako lagi. Yung tipong ayokong may kumausap sa aking tao. Pero ewan ko, Mama Mia, unti-unti na naging komportable sa akin si Mary. Hanggang sa naging sabay na kaming nagla-lunch. Hanggang sa naging madalas na yung kwentuhan naming dalawa. Hanggang sa hindi ko na namamalayan.
gumagaan na ulit ang pakiramdam ko. Isang gabi napansin ni Mary na tahimik ako. "O Miguel, okay ka lang?" tanong niya. "Oo." Sinungaling. Napangiti ako ng bahagya sa kanyang sinabi. "Ano ba Miguel, tama na yung pag-o-overthink mo." "Hindi ako nag-o-overthink ano. Tinititigan mo yung kape mo ng 5 minuto na. Ano, wala kang ibang iniisip?" Natawa siya at natawa ko. At Mama Mia, napamura ako sa sarili ko. Ang gaan sa pakiramdam marinig ulit yung sarili kong tumatawa. Matapos ang matagal na panahon. Hindi ko kaagad ikwinento kay Mary ang tungkol kay Jane. Ang tungkol sa ex ko. Nahihiya ako kasi pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay isa akong malaking failure. Pero nung nalaman niya na ang lahat, hindi siya nanghusga sa akin. Hindi niya sinabi na kasalanan ko kung bakit kami naghiwalay ni Jane. Hindi niya sinabi na mahina ako. Ang sinabi lang niya, lahat naman tayo may kanya-kanyang panahon. Darating din yung panahon mo, Miguel. Simple pero ewan. Parang napakaganda sa pakiramdam na para bang unang beses na may naniwala sa akin ulit. At doon nagsimula ang lahat, Mama Mia. Nung nakikita ko kung paano niya ako suportahan at paano niya ako i-uplift. Walang grand gestures. Walang biglaang pag-ibig na namuo sa aming dalawa. Kundi simpleng paniniwala at pagtitiwala. Yung paniniwalang kaya ko pa rin maging mas maayos na tao kesa sa wasak na version ko noon. Hindi ko alam noon, Mama Mia, na yung babaeng tahimik lang na nakikinig sa akin habang umiinom kami ng 3-in-1 coffee sa pantry, ay siya pala yung babaeng sasamahan ako mula sa wala. Hanggang sa magkaroon kami ng lahat. Mama Mia, hindi ko naman agad minahal si Mary. At yun siguro ang kaibahan niya sa ex ko. Yung ex ko kasi, parang apoy ang namagitan sa aming dalawa. Mabilis, matindi, at nakakabaliw na klase ng pag-ibig. Samantalang yung kay Mary, parang tahanan, tahimik, payapa, dahan-dahan kang pinapakalma kahit magulo na ang buong mundo mo. At minsan pala, Mama Mia, mas malalim pala ang ganong klaseng pagmamahal. Kasi hindi mo namamalayan na tumatak na pala siya, hindi lang sa puso mo, hindi lang sa utak at buong pagkatao mo, kundi maging sa kaluluwa mo. Noong mga panahong magkaibigan pa lang kami ni Mary, madalas kaming sabay na mag-overtime sa opisina. Luma yung building ng kumpanya namin noon. Makulimlim, mainit, tapos laging sira yung isang fluorescent light sa hallway, kaya parang horror movie tuwing gabi. Kapag uwian na, halos kaming dalawa na lang ang natitira. Ako, nagpapanggap na busy. Siya naman, totoong busy talaga. Minsan, sabay kaming bibili ng instant noodles sa convenience store sa baba, tapos kakainin namin sa pantry habang nagkukwentuhan. Doon ko siya mas nakilala. Hindi pala siya lumaking madali ang buhay. Panganay siya sa 5 magkakapatid. Siya tumutulong sa pamilya nila. Nag-aaral habang nagtatrabaho noon. Minsan o kadalasan naglalakad lang pauwi para makatipid. Pero kahit ganun, kahit naging mahirap ang buhay para sa kanya, hindi siya naging bitter. Hindi siya naging reklamador. Hindi siya yung tipo ng tao na naninisi ng iba kapag nahihirapan na. At habang pinapakinggan ko siya noon, lalo kong nare-realize kung gaano pala ako ka-immature dati.
Ako kasi noon, Mama Mia, pangarap lang ng pangarap. Siya naman ay tahimik na lumalaban araw-araw. Unti-unti akong nagiging komportable kay Mary hanggang sa dumating sa punto na siya na yung una kong hinahanap kapag may problema ako. Kapag stress ako sa trabaho, siya yung gusto kong makausap. Kapag may gusto akong business idea, siya yung unang nakakarinig. At kapag gusto ko nang sumuko, siya yung laging nagsasabing, "Ano ka ba? Kaya mo yan, ikaw pa." Simple lang pero sobrang big deal noon para sa akin. Kasi pagkatapos akong iwan ng taong pinakamamahal ko, ng taong akala ko noon ay makakasama ko habang buhay, ay first time ulit na may naniwala sa akin, Mama Mia. Naaalala ko pa yung gabi na unang beses kong sinabi sa kanya yung totoong pangarap ko. Nakaupo kami noon sa isang waiting shed dahil umuulan. Parang bumalik ako sa high school version ko noon. "Tingin mo ba, Mary, yayaman ako balang araw?" Tanong ko. Tumingin siya. "Bakit naman hindi?" "Di ko alam. Di ko pa nga mapatakbo ang buhay ko ng maayos eh." "Miguel, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Iba-iba at hindi pare-pareho ang timeline ng bawat tao." Tahimik lang ako noon, tapos ngumiti siya. "Tsaka alam mo, feeling ko hindi ka naman talaga tamad eh. Kulang ka lang sa sampal ng realidad." Tumawa siya matapos niyang sabihin yon. "Siguro, konti," sagot ko naman. At pareho nga kaming natawa. Pero hindi niya alam, sobrang tagal kong hindi narinig na may isang taong naniniwala sa akin ng ganun katindi. At dun ako unti-unting nahulog. Mama Mia, hindi naging madali yung relasyon namin. Sa totoo lang, ang dami-dami kong insecurities noon. Takot akong baka hindi pa rin ako sapat. Takot ako na baka maiwan ulit ako. Takot ako na baka bumagsak ulit at bumalik sa pagiging walang direksyong tao. Minsan, Mama Mia, inaaway ko siya dahil lang feeling ko wala akong kwentang boyfriend. Kapag wala akong perang pang-date, nahihiya ako. Kapag hindi ko siya mabigyan ng regalo tuwing may mga mahahalagang okasyon, feeling ko failure ako. Pero Mama Mia, never niyang pinaramdam sa akin na kulang ako. Never. May isang moment na hindi ko talaga makakalimutan. Birthday niya noon. Wala akong kapera-pera, as in wala talaga. Yung sweldo ko, halos napunta lahat sa bahay at sa bills. Buong araw akong stress noon kasi gusto ko man lang kahit papaano mapasaya siya. Pero ang ending, isang maliit na cake lang ang nakayanan kong bilhin. Nahihiya pa akong ibigay yun. Pagkakita niya sa akin, ay ngumiti siya agad. "Sorry, yan lang ang nakayanan ko." "Anong yan lang? Tanga ka ba?" sabi niya habang tumatawa. Tapos bigla niya akong niyakap. "Alam mo ba kung bakit masaya ako ngayon, Miguel?" "Bakit?" "Kasi nandito ka. Yun lang. Yun lang yung mahalaga sa akin." Mama Mia, parang may humawak noon sa puso ko ng napakalambing. Kasi sanay akong maramdaman na hindi ako sapat eh. Kahit naman walang sinasabi sa akin noon si Jane, nakikita ko naman sa kilos niya. Nakikita ko naman sa mukha niya yung pagkadismaya. Pero si Mary, pinaparamdam niyang sapat ako kahit wala akong maibigay sa kanya. Lumipas ang mga taon. Nag-ipon kami.
Maliliit lang. Paunti-unti. Habang yung mga kaibigan, mga katrabaho at mga kaidaran namin ay nagta-travel, bumibili ng bagong gadgets, ng bagong damit at wardrobe, o nagpapakasaya sa bakasyon. Kaming dalawa ni Mary ay nag-iipon ng pangnegosyo. Pareho kaming pagod sa trabaho noon pero gabi-gabi nag-uusap kami tungkol sa future. Na para bang yun ang gasolina namin para magpatuloy. Tingin mo ba gagana? Hindi natin malalaman, Miguel, kung hindi natin susubukan. Paano pag nalugi tayo? Paano pag nawala yung perang pinaghirapan nating ipunin? Di babangon ulit tayo? Mama Mia, ganun siya kasimpleng magmahal. Hindi dramatic, hindi maingay, pero ramdam kong matatag. Kahit ako na noon ang unti-unting nagdududa sa sarili ko, lagi siyang nandyan para ipaalala sa akin ang mga pangarap ko. Hanggang sa dumating yung araw na nag-resign kami pareho sa aming trabaho. Sobrang risky noon. Lahat kontra sa mga naging desisyon namin. Parents ko, parents niya, lahat ng taong mahalaga sa amin. Iniisip, Mama Mia, na parang nababaliw na kaming dalawa ni Mary. Ano ba kayo? Sabay talaga kayong dalawa? Naku, sayang naman ang trabaho niyo. Stable na kayo dyan eh. May mga benefits pa. Sigurado ba kayo sa ginagawa ninyo? Sa totoo lang, Mama Mia, takot na takot ako noon. Hindi ko lang masabi pero bawat salitang sinabi sa amin ng iba, ng aming pamilya at mga kaibigan, ay naitanong ko na rin sa sarili ko. Pero mas matapang si Mary sa akin. Ano ka ba? Subukan lang natin. Kung di mag-work maghanap ulit tayo ng work. Yun lang ang sinabi niya. Na para bang kay dali-dali ng aming gagawin. Na para bang kay dali-daling maghanap ng bagong trabaho kapag pareho kaming nawalan nito at parehong hindi umubra ang aming mga plano. Ganon katindi ang paniniwala niya, Mama Mia. Ang unang negosyo namin, maliit na soap refill station. Walang kasiguraduhan, pero wala rin namang malaking kapital. At isa sa pinaka nakakatakot, Mama Mia, wala kaming backup, wala kaming backer, wala kaming investor. Ang meron lang kami, yung konting ipon, sobrang dami ng mga pangarap at yung unwavering support ng babaeng kasama ko. Sa aming negosyo, kami mismo ang gumagawa ng lahat noon. Hindi pa kasi namin kayang magbayad ng tao. Ang ibabayad namin sa ibang tao, ipupundar na lang namin ng mga bagong materials. Kami yung nagbubuhat, kami yung naglilinis, kami yung pumupunta sa supplier, nagbabantay, at kami na rin yung nagde-deliver. May mga araw na napakatumal, as in walang customer. May mga gabing iniisip namin kung tama pa bang ipinagpatuloy namin ang pangarap na ito. Pero Mama Mia, kahit business idea ko yun, never niya akong sinisi. Kahit hirap na kami. Kahit nakikita ko sa araw-araw ang naglalakihan niyang pawis sa pagbubuhat ng mga mabibigat na supply, wala siyang reklamo. Wala siyang pagdadabog. May time pa nga noon na siya halos ang bumubuhay sa amin. At alam mo yung pinakamasakit? Hindi niya ako pinaramdaman na pabigat ako, Mama Mia. Walang side eye, walang paninisi, walang pagsimangot sa kanyang mukha. Hindi niya ginamit laban sa akin yung kahinaan ko.
Hindi niya ako minaliit. Samantalang yung ex ko noon, iniwan ako dahil wala pa akong napapatunayan. Pero siya, kumapit kahit wala pa akong nararating. At doon ko na-realize, Mama Mia, may mga taong mamahalin ka lang kapag maganda na ang buhay mo. Pero meron din namang taong sasamahan ka habang ginagawa mo pa lang yung buhay na pinapangarap mo. At yung partner ko ngayon, siya yung tipo ng taong sasamahan ka mula sa simula hanggang sa pinakadulo. Kaya siguro, Mama Mia, mas lalong magulo para sa akin yung nararamdaman ko ngayon. Dahil kung tutuusin, siya yung babaeng hindi ko dapat saktan. Siya yung babaeng dapat kong piliin araw-araw. Pero bakit, Mama Mia? Bakit nung bumalik yung babaeng unang dumurog sa akin, ay parang bumalik din lahat ng parte ng sarili kong matagal ko nang inilibing. Akala ko dati, Mama Mia, kapag masaya ka na sa buhay mo, hindi ka na mahahabol ng mga anino ng nakaraan. Kapag maliwanag na ang buhay mo, wala nang chance, wala nang point. Napapasok pa ang mga madidilim na anino. Pero mali pala. Dahil minsan, hindi ka pala hinahabol ng iyong nakaraan. Minsan, ikaw pala yung kusang bumabalik. Pagkaraan ng ilang taon, hindi na ako yung lalaking walang direksyon. Oo, Mama Mia, nag-work yung business idea namin ni Mary. Nag-work yung aming pagsasakripisyo. May kotse na ako, may bahay, may 8 branches na rin ng mga negosyo namin ni Mary. Kung tititigan mo sa labas, mukhang napaka-successful na ng buhay ko. Isang success story para sa lahat ng tao. Yung tipo ng taong sasabihan ng iba na, alam mo yan, okay na ang buhay niya. Pero ang hindi nila alam, minsan yung mga taong mukhang okay na, yun pa pala yung may pinakamagulong buhay sa loob. Isang ordinaryong araw lang yun. Bumaba ako ng kotse sa isang coffee shop. May meeting sana ako tungkol sa bagong branch dahil may mag-e-invest at meron pong parang tinatawag nating magpa-franchise. Normal ang lahat gaya ng laging normal ang araw ko. Hanggang sa pag-angat ko ng ulo, tumigil yung mundo ko, Mama Mia. Nandun siya. Si Jane, yung ex ko. Nakaharap sa counter, hawak yung phone niya na parang may inaantay na order. At kahit 10 taon na ang lumipas, hindi ako pwedeng magkamali. Siya pa rin yun. May isang segundo, isang maikling segundo na nagkatinginan kami. Parang may humigop sa lahat ng ingay ng paligid. Parang biglang nawala yung mga customers, yung barista, at parang walang tunog ng coffee machine. Parang kaming dalawa lang. At lahat ng sakit na akala ko nakalimutan ko na, bumalik lahat sa akin ng isang bagsakan dahil lang sa isang tingin niya. Siya ang unang umiwas. Ako pumasok lang sa loob at nag-take out. Hindi ko siya kinausap. Hindi ko rin siya tinignan ulit. Pero habang hinihintay ko yung kape ko, ramdam ko yung bigat sa dibdib ko. Parang may nakaukit na sugat na biglang nagbukas ulit. Pag-uwi ko, Mama Mia, tahimik lang ako. Okay ka lang? Tanong ni Mary. Oo. Pagsisinungaling ko. Alam kong hindi ako okay, pero hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya yung nangyari.
Kasi paano mo naman sasabihin sa taong nagligtas sa'yo na yung taong sumira sa'yo dati ay bigla na lang bumalik sa harap mo? Tapos apektado ka pa. Kinagabihan nagulat ako dahil may nag-message sa akin. Siya, Mama Mia. Uy, snob ka na pala ngayon ha? Porket nakasasakyan ka na? Napahinto ako. Parang ang gaan lang ng tono niya, na para bang walang nangyaring mabigat sa amin noon. Na parang hindi niya ako iniwanan sa ere. Na parang hindi niya ako dinurog. Typing lang ako ng ilang minuto. Hindi ko alam bakit. Pero sumagot ako, Mama Mia. At dun nagsimula ulit. Simpleng kumusta? Simpleng ano na ang buhay mo ngayon? Simpleng single ka pa ba? Hanggang sa naging mahabang usapan. Hanggang sa naging gabi-gabing pagchat-chat naming dalawa. Hanggang sa naging tawag. Hanggang sa isang gabi, nag-video call kaming dalawa. Pagbukas ng camera niya, dun ako natameme. Umiiyak siya. Totoo pala yung sinabi mo dati sa akin. Sabi niya. Na ano? Nayayaman ka. Hindi ako nagsalita. Sorry, dagdag niya. Alam ko namang nasaktan kita pero hindi ko naman sinasadya ang lahat. Tahimik ako pero sa loob ko ang gulo-gulo. May parte sa akin na galit. May parte sa akin na nasasaktan ulit. Pero may mas malaking parte na parang bumalik sa dati. Yung 17 years old na ako. Yung 19 years old na ako. Yung lalaking minahal siya ng buong buo. Kung binigyan sana kita ng chance dati, habang umiiyak siya, iba sana ang sitwasyon ng lahat. Hindi ako sumagot, Mama Mia, kasi totoo. Kung hindi siya umalis, baka iba ang buhay ko. Pero kung hindi rin siya umalis, baka hindi ko nakilala si Mary. Ang babaeng nagtiwala at naniwala sa akin ng buong puso. At doon nagsimulang gumulo ang lahat. Habang kausap ko siya ulit, parang bumabalik lahat ng alaala. Yung school days, yung ulan, yung payong, yung sabay kaming nangangarap. Pero habang mas lumalalim yung usapan namin, mas lumalakas rin yung konsensya ko. Dahil sa bawat tawa ko sa kanya, naiisip ko yung taong laging nandyan sa akin hanggang ngayon. Yung babaeng hindi ako iniwan kahit walang-wala ako noon. Yung babaeng sumalo at gumamot sa akin habang winasak ako ni Jane. Yung babaeng naniwala sa akin kahit ako mismo hindi na naniniwala sa sarili ko. Isang gabi, Mama Mia, may mga sinabi si Jane sa akin na sobrang bigat. Alam mo, Miguel, kung pwede lang bumalik sa dati, gagawin ko ang lahat para magkaroon ng chance na yun. Napapikit ako sa sinabi niya. Kasi doon ako nahirapan. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil may parte sa akin na gustong paniwalaan yon. Pero sa kabilang parte ng buhay ko, nandyan yung taong bumuo sa akin. Hindi lang sa negosyo ko, kundi ng pagkatao ko, Mama Mia. Mama Mia, pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng dalawang nagbabanggaang mga mundo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko talaga sa sarili ko. Yung dating ako, punong-puno ng mga pangarap. At yung bagong ako, na natupad yung mga pangarap na yun. Yung pagmamahal na iniwan ako, at yung pagmamahal na hindi ako iniwanan. At ang pinakamasakit na tanong na paulit-ulit na pumapasok sa isip ko,
Paano kung hindi ko kayang piliin yung tama? Paano kung mas kaya kong panindigan yung mali? Lumipas ang mga araw pero hindi pa rin humuhupa yung gulo sa isipan ko. Mas lumalala pa nga. Kasi sa umaga, negosyo ang nasa isip ko. Sa gabi, si Mary. At sa gitna ng lahat, biglang sumusulpot-sulpot si Jane. Parang tatlong magkaibang buhay na pilit kong sinasabay. Hindi na lang simpleng kumustahan yung nangyayari sa amin ni Jane. Nagiging routine na. Message bago matulog, reply habang nasa trabaho, tawag kapag tahimik na ang gabi at tulog na si Mary. At habang tumatagal, mas nahuhulog ulit yung parte ng isip ko na matagal ko nang inakalang patay na. Pero may isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi galit, hindi selos, kundi yung tahimik na pagdududa ni Mary. Isang gabi habang magkasabay kaming kumakain ay bigla niyang naitanong sa akin, "Miguel, may iba ka ba?" Parang tumigil ang mundo ko sa tanong na yon. "Ha? Anong iba? Wala ah." Ngumiti lang siya. Pero hindi yung ngiting panatag, kundi yung ngiti na parang pinipilit niya lang ibigay sa akin. Doon ko unang naramdaman yung bigat. Hindi dahil nahuli ako, kundi dahil may nasasaktan na pala nang hindi ko napapansin. Kinabukasan, mas maaga akong nagising. Hindi ako mapakali. Tinitigan ko yung bahay na pinaghirapan naming itayo ni Mary. Yung kotse, yung negosyo, lahat ng pinagsimulan namin noon. At sa gitna ng pag-iisip ko, biglang pumasok sa isipan ko si Jane. Yung taong matagal kong iniiwasan. Sino ba talaga ang pinipili ko? Umaga pa lang nag-message na si Jane. "I miss you." Simpleng 3 salita pero parang binuksan ulit lahat ng sugat. At doon ko na-realize hindi pala siya bumalik para lang kumustahin ako. Bumalik siya dahil nakita niyang okay na ako. Pero hindi niya alam, hindi ko kinaya ang magiging okay ng mag-isa. May taong nagbuhat sa akin habang walang-wala pa ako. That night, umuwi ako ng maaga. Tahimik ang bahay. At dun ko kinausap si Mary. "May kailangan akong aminin sa'yo," sabi ko. Hindi siya sumagot agad. Umupo lang siya. Nakatingin na para bang handa siya sa kahit na anong sasabihin ko. Inisa-isa ko lahat. Yung muli naming pagkikita ni Jane. Yung message. Yung tawag. Yung pagbabalik niya sa buhay ko at ang pagkalito ng isip ko. Hindi ako nag-excuse. Hindi ako nagpalusot. Kasi alam ko, wala akong karapatang magsinungaling. Pagkatapos kong sabihin ang lahat kay Mary ay sobrang tahimik niya. Yung klase ng katahimikan na mas malakas pa kesa sa pagsigaw. Tapos tumayo siya. Dahan-dahan. Akala ko sasampalin niya ako sa sakit na naidulot ko sa kanya pero hindi. Hinawakan niya lang ang kamay ko. Mahigpit. "Tama na," sabi niya. Hindi ako nakikipag-agawan sa taong hindi naman marunong pumili. Mama Mia, hindi ko akalain na ang mga salitang yun ay mas masakit pala kesa sa kahit na anong sampal. Parang bumagsak ang dibdib ko. Hindi ako galit, Miguel, pero hindi rin naman ako tanga. Pagkatapos nun ay bumitaw ang mga kamay niya. Bitaw na mahirap tanggapin. At sa sandaling yun, na-realize ko yung pinakamasakit na katotohanan. Hindi pala ako naiipit sa 2 lalaki. I mean sa 2 babae. Naiipit pala ako sa 2 bersyon ng sarili ko. Yung dating ako na takot
mahina at laging umaasa sa validation ng iba. At yung bagong ako na binuo ng taong hindi ako iniwan. Kinabukasan, pumunta ako sa coffee shop at nakipagkita ako kay Jane. Mag-isa. Doon hinarap ko siya. Kung pisikal na ganda ang pag-uusapan, oo, mas maganda siya. Mas pamilyar pa rin yung pakiramdam kapag kasama ko siya. Jane, hindi ako nandito para sa'yo. Nandito ako para sabihin na hindi pwede tong ginagawa natin. Natigilan siya. Bakit? Mahina at nahihiya niyang tanong. Matagal nang tapos ang tayo, Jane. Umiling siya. Hindi pa tayo tapos dahil mahal pa kita at alam kong mahal mo pa rin ako. Tahimik ako, tapos sumagot ako ng totoo. May nagmamahal sa akin. Nagmahal ng lahat ng bersyon ko. Yung wasak, yung pobre, yung walang-wala. Tahimik siya at sa unang pagkakataon, Mama Mia, parang nakita ako sa mukha niya na naiintindihan niya. Masaya ka ba? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. Oo, masaya ako. Kung masaya ka, bakit ka nag-reply sa akin? Kung masaya ka, bakit ka nakikipag-usap sa akin ng madaling araw? At bakit ka nandito ngayon? At doon ko sinabi yung uling linya na matagal ko nang hindi masabi sa sarili ko. Kasi gusto ko lang siguraduhin, Jane, na hindi na ulit ako sisirain nung taong sumira sa akin noon. At nasigurado ko rin sa sarili ko na ayokong sirain yung taong bumuo sa akin. Pagkatapos noon ay tumayo ako. Hindi ko na inantay ang kaniyang sasabihin at tumalikod na ako. Pagkalis ko sa coffee shop na yon, hindi na ako lumingon. Bumalik ako kay Mary. Nahimik lang ako pagdating ko sa bahay. Nakaupo siya sa sofa at hindi nagtatanong. Hindi rin nag-aabang. Umupo ako sa tabi niya. Patawad. Hindi mo kailangang mag-sorry, Miguel. Kung yun yung nararamdaman mo, hindi mo kailangang mag-sorry dahil doon. Patawad kung naguluhan ako. Pero Mary, ikaw ang mahal ko. Ikaw ang gusto ko. Hindi mo naman kailangang mamili agad, Miguel, eh. Hindi. Hindi ko kailangang mamili. Dahil unang-una pa lang, wala nang ibang pipiliin kundi ikaw lang. Lumipas ang ilang buwan, hindi naging perpekto. Alam ko may sugat akong nilagay sa puso ni Mary. May mga gabi na tahimik pa rin siya na parang nasasaktan. Pero habang lumilipas ang buwan ay pinapatunayan ko sa kanya na mahal ko siya. Hanggang sa pagkatapos ng halos 10 buwan, nung umamin ako sa kanya tungkol sa pagbabalik ni Jane, ay nag-propose ako ng kasal kay Mary. Mama Mia, akala ko hindi niya tatanggapin. Pero isang tanong lang ang tinanong niya sa akin. Hindi ka na ba maguguluhan ulit? Hindi na. Hindi na. Pagkatapos noon ay bumalik kami sa dati at pinaplano ang kasal naming dalawa. Si Jane, hindi ko na siya ulit nakita pa. At kapag bumabalik yung alaala niya sa akin, hindi na masakit, Mama Mia. Aaminin ko na medyo naguluhan ako. Pero, hindi po dahil mahal ko pa si Jane. Kundi dahil may bersyon sa akin na tila nagtatanong pa rin kung bakit niya ako iniwan dati. Ngayon ay kasal na kaming dalawa ni Mary. May negosyo pa rin kami. May mga goals pa rin kami.
Sa ngayon, wala pa rin kaming anak pero hindi naman kami nagmamadali papunta doon. Ang sa amin lang, Mama Mia, ay maging masaya sa araw-araw at ang magkahawak kamay na harapin ang mga pagsubok sa aming pagsasama. Hanggang dito na lamang po, Miguel. Nako ha, sa totoo lang bigla akong natakot dun, Miguel. Natakot ako sa magiging desisyon mo. Natakot ako na baka piliin mo si Jane. Grabe, ang tanga-tanga mo kapag ginawa mo 'yon. Charot lang. Wala naman akong karapatan na sabihan ka ng ganun. Pero, alam mo, tama nga ang sinabi mo. Kung hindi ka hiniwalayan ni Jane, hindi mo makikilala si Mary. At kung hindi mo makikilala si Mary, hindi natin alam kung ano ba talaga ang buhay mo ngayon, 'di ba? Kasi baka kung walang Mary, wala rin yung ganyang negosyo. Di mo naman masisigurado na mabubuo ninyong dalawa yan ni Jane kasi iba naman yung priorities niya. Para sa akin, ako naniniwala ako na may mga taong pinapadaan lang sa atin para maging leksyon, para may matutunan tayo, at si Jane yun. 'Di ba? Isa si Jane sa mga taong ganun na dumaan sa buhay mo, nagstay ng ilang taon para ibahagi sa iyo ang isang leksyon. Isang leksyon ng pagpapakumbaba. Kasi nga, sa totoo lang, hindi naman kasalanan ni Jane na umalis siya sa tabi mo. Hindi naman niya kasalanan na naganap siya ng lalaking kayang sabayan yung buhay niya. Ng lalaking kaya siyang i-treat as Disney princess. Kaya lang kasi, nakakapagod din naman maging warrior na lang, Maganda pa rin yung nakaka-Disney princess ka kahit isang beses lang sa buhay mo, parang ganon. Maswerte ka dahil nakilala mo si Mary. Maswerte ka dahil nakilala mo ang taong nagmahal sa'yo ng totoo kahit na walang-wala ka. Parang itong kwento ni Piolo at saka ni Tony Gonzaga nung sa And now it's starting over again. Ganun, diba? Parang ganito yung kwento na parang nawalan ng pangarap yung lalaki, parang ganon. Nakikita niya na magiging katulad ng ama niya yung lalaki, kaya iniwan niya. In fairness naman sa karakter ni Tony doon, si Jeannie, Jane din pala yun. Si Jeannie, binigyan din naman ng pagkakataon niya si Piolo. Sabi naman niya, Marco yung pangalan ng lalaki, no? Sabi naman niya, punta tayo ng Spain, sabi ni Mama, ganito, ganyan, ganyan. Pero iba kasi ang pangarap ni Piolo noon. Yung magstay, yung manatili doon. Kaya yun ang nangyari, yun ang pinili niya hanggang sa napagod si Tony. Pero hindi naman niya kasalanan. Oo, hindi niya kasalanan. Kay Jane, hindi din niya kasalanan. Ang naging kasalanan lang ni Jane, nung alam niya na meron pa ring merong Mary, katulad ni Jeannie, alam niya na merong Patty, which is si Iza Calzado, pinilit pa rin niyang pumasok ulit sa buhay ng lalaking dati niyang minahal. Sa mga babaeng nandyan na nakikinig ngayon na katulad ng ginawa ni Jane, yung mga ginawa nila sa kanilang mga karelasyon, hindi niyo po kasalanan na maghanap ng lalaking may direksyon sa buhay, okay? Pero magiging kasalanan nyo kung yung lalaking walang direksyon dati, nagka-direksyon ngayon, tapos nagsisi kayo, tapos aagawin nyo sa bago. Wag ganon, okay? Parang hindi talaga kayo para sa isa't isa. At for you to find the real and the true love of your life, kailangan mong bitawan yung mga taong hindi dapat sa'yo. Maraming salamat sa pakikinig at syempre sa pagbabahagi mo ng iyong kwento, Miguel. Thank you so much. At sa lahat na nakikinig sa atin ngayon, maraming salamat. Paki-like at share naman ng kwentong ito dahil alam ko na may mga nakaka-relate dyan. Ako in some way, medyo nakarelate ako dyan. In some way, somewhere. Charot. Pero hindi naman grabe na relate. Hindi naman ganon. Anyways, sa mga nanonood ngayon, please like and share this video. At syempre sa atin pong mga members, maraming salamat sa pananatili ninyong member pagre-renew ng inyong membership. Thank you so much. Halo ako kay Freaky,
na simula nung magpa-member, lagi pa rin nandito. Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abes, Smackdax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sedanco. Ayun, ang pinakabago nating member na si Rose Arevalo. Ayun, maraming salamat. Hindi pala pinakabago kasi 2 months na pala si Rose. Si Miriam Gutierrez din, si Marlia Giana Shane, si Christina Aure, si Abdullah Wahab, si Jasmine Magbanwa. Eto pala ang pinakabago nating mga members. Kasi Rose din Rosel Macdolor. At si Alpha I. Crag. Ayun, maraming salamat. Or Alpha Garcia siguro ito. Oh. Hello, Alpha Garcia. Maraming salamat sa panonood at syempre sa pagpapa-member mo. Huwag din nating kalimutan ang ating mga suki na tagapakinig. Maraming salamat. Ruby Ramos, Maricel Mina, Amia 7852. Maraming thank you. La Arnie Lacondazo, Encon Signa Montalban, Emerald Brondo, hello sa'yo, LB Lapot, Jereza May Lungagit, ayun, Lungagit, maraming salamat. Shane Kwanchang, Abigail Tenorio, hi Abigail, welcome back. Grace Otanias, hi kay Gail Easy, ayun, kay Mom She Say Wonder Kasambakay, Jaime Rodriguez, Ramona Gonzalez, Marietta Yoto, hello daw sa kanyang asawa na birthday ngayong May 17. Anong day ngayon? Ano ito? Monday ito mapapalabas. So this is May 11? Oh, May 11. Hello sa'yo. Ayan, Genesis Yoto, advance happy birthday. Hi din kay Luna Lollipop, maraming salamat. Kay Lynn Gausin at Geraldine, thank you so much. Sa mga hindi natin na shout out, baka sa susunod ay kayo na po ang ating mababanggit dito sa ating programa. Comment lang kayo ng comment. At syempre, huwag kayong bibitaw. Lagi pa rin kayong manood. Ako po si Mama Mia na nagsasabing, mwah, ingat kayo. I love you. Bye!